tuloy-tuloy po yun, 8 days, matapos po yun sa isang linggo pa. At Happy New Year na rin po sa inyo. Ngayon nga po ay kapistahan ng banal na pamilya, Jesus Maria Jose. At napakahalaga na sila'y ating kilalangin, tingalain, na isang napakagandang imahe larawan ng mag-anak na para sa atin ay huwaran at hantungan din natin lahat. Huwaran at hantungan. Tayo na kay hahantong din sa Panginoon Jesus. Alam natin yan, na siya kukutok sa atin lahat. Pero alam natin na laging katabi ni Jesus ang kanyang mahal na ina at ang kanyang amang si Jose. Mga mabuting mga tao, kapwa tinawag ng Panginoon na maglingkod sa kanilang anak na si Jesus. Anong aral sa atin? Anong kwento? Ang kwento natin is the fifth joyful mystery, the finding of the child Jesus in the temple. Taon-taon, dinadala nila si Jesus sa temple. Every year, pupunta sila bilang mga Hudyo, pero sila tungkulin na pupunta sa temple. At pag-alay, taon-taon, gaya na kanilang nakagawian. Beautifully, it tells us something about what the Holy Family is and what our family could be. The centrality of God in the family. It's important. Alam niyo ba na ang mga pamilya, Kristiyano, ay small church. Ang tawag sa kanya is domestic church. Simbahang maliit. Yung mag-anak mo, simbahang maliit. Domestic. And the domestic church, that is your family, ang kanyang buhay sa loob ay ito na pagsamba. Mahalaga sa pamilya, sumasamba. They pray in common, nagdadasal sama-sama, nagsisimba, lumalapit sa Panginoon, linggo-linggo. Importantly, you need to consider and realize the importance of the centrality of God in the family. Yan ang pinapahayag sa atin ang gospel ngayon. Kapag ang Diyos ay sentro sa buhay ng pamilya, mas matibay. Hindi ibig sabihin walang problema. May problema. Lahat ng pamilya ay may problema. Pero kapag ang lalong mag-asawa, kapag nakasentro sa Diyos, mas matibay. Bakit? Dahil lagi silang may sinasabukan ng grasya. Sumasalang ng grasya. Kasi sa pag-aasawa, sa may pamilya, napakahalaga ng pasensya. Ano po ba? Pagtsatsaga. Yung pagtsatsaga, minsan, malakas ka, mahina isa. Pasensya mo. O kaya naman, nagkamali. Ano ba? Bakit? At saka kapag tama, hindi lang minsan binibigay. Minsan, you have to do it again and again and again and again. Pero, dumarating sa punto na nasasakit ang kabutihan. Humanly speaking, nasasakit ang pasensya. Kaya nga, yung expression ng ubus ng pasensya ay totoo naman ang ubus na kaya. Kaya kailangan ang Diyos para sumasalo ka lagi. Lagi kang nag-iigil ng grasya, ng tulong sa Panginoon, para yung nagkukulang, napupulungan ng Diyos. Kung ano ang nawawala at nagkukulang. In prayer and sacraments, pagtanggap mo sa panalangisa. Kaya napakahalaga ng worship in the family. Worship together, pray together. Paalalahanan niyo ang bawat miyembro ng pamilya niyo, mahalaga tayo kumilala sa Panginoon. At tayo magdasal sama-sama. Tayo magsimbahan sama-sama. Kasi sumasama tayo sa kanyang grasya. Kapag may lumalapit sa aking mag-asawa at humihingi ng payo dahil nagkakaroon sila ng problema, ang unang pumapasok sa isip ko ay, kayo ba'y huminto magsimba? That's the first question. Kayo ba'y huminto magdasal? At alam niyo karaniwan,
Yun ang una. No? So, nang makita, itong kwento lang, bumalik tayo. Mahalaga yung worship sa family. Bumalik tayo dito. What happened in the kwento, in the story? Si Jesus naiwan. Nagpag-iwan, actually. Tuloy ang mga magulang na naglantay. Hanggang sa makita nila ma-realize, wala pala si Jesus. Hindi kasama. Kaya bumalik sila, naghanap. 3 araw sila naghanap bago nakita si Jesus sa templo. And then ito, sabi ni Maria, anak, bakit ko naman ginawa yan? Na-imagine ko lang, pero kaya talaga pagkakasabi ni Maria, kung kayo ang nanay ni Jesus, ano sabihin niya? Baka sabihin mo, anak, may tama ka sa akin na kaya pag-uwi na bakit? Baka ganun. Na-imagine ko lang, 12 years old eh. 12 years old, di ba? How do you address your 12-year-old child? Anak, sa bahay ka ba ngayon? You know? But, sabi naman ni Jesus, yung sagot ni Jesus, kagulat-gulat na hindi mo makala na dapat ako'y nasa bahay. Kung ano man ito, whatever is behind these stories, one thing is good, and you dapat communicate. The importance of communication in the family. Tama po ba? So, parang lumakas din itong email. Kasama sa communication yung teaching one another. Yan ang sabi sa atin sa second reading, magturuan kayo sa isa't isa. Magturuan kayo. Alam niyo ba na ang pamilya niyo being domestic church, don't only worship, you also teach one another, evangelize. And evangelization is communication. Communicate. So, mahalaga. Para mabuhay kayo bilang simbahang maliit ng inyong pamilya, practice effective communication. At maganda yung reminder sa atin ni St. Paul sa second reading na when we communicate, sabi niya, put on love in your communication, gentleness, kahinahunan. Maganda sa Tagalog eh. Kapag kayo may nagsalita, ano ba kayo maging mahina o kayo sumasama na parang bulkan kaagad. No? Gentleness, humility, kababaang loob, kindness, patience, bearing with one another, and forgiveness. That is the second reading from the letter to the Colossians. Sabi pa niya, sabi pa na St. Paul, let the peace of Christ control your hearts. Kaya na, ibig sabihin, yung pagtitipid. How do you communicate in the family? Paano ka ba makipag-usap sa asawa mo, sa anak mo, o sa magulang mo? Paano ka makipag-usap? Hindi mo may respeto. And part of communication also is teaching one another. Pag-remind, pagpapaalala. Bahagi yan ng evangelization. Okay. Then the third, nangyari dito, sabi dito is, so they went home, then Jesus, sabi dito, si Jesus daw ay naging isang masunuring anak. Patuloy na lumaki si Jesus at unlad ang kanyang karunungan at pagkatao. Mahalaga din yun, yung pag-unlad, to grow in wisdom and grace. Sa pamilya, are we growing in wisdom? Are we growing in grace? Alam na yung first reading, it's a good reminder for us. It's from the book of Sirach. And then a reminder for children. Children, grow in wisdom and grace. Respect and honor your parents. Tayo lahat naman ay anak ay, di ba? Tayo lahat ay anak. Respect and honor your parents. Alam niyo ba, na kapag kayo ay pag-alang sa mga magulang niyo, kinagalang niyo ang Diyos. Nakita niyo ba yung Ten Commandments? Ten Commandments, yung mga unang commandments is yung ating pagsunod at pag-honor kay God. But next to God, parents. Kasi di ba? Honor your father and your mother. Ang taas mo. Kasi nga,
mga magulang natin ang larawan ng Diyos sa buhay natin. Sila ang nakalang Diyos sa buhay natin. So if we honor them, we honor God. And if we honor and respect our parents, meron blessings. Sinasabi ng Book of Sirach, may blessing pala sa atin. Kapag pala ginagalang, minamahal ng mga magulang mo, nagbabayad ka na sa iyong kasalanan. So, kailangan magbayaran ng kasalanan, pero mahalin mo rin magulang mo, patatawad ka ng Diyos sa iyong pagkakamali. Ito ba, at pahahawain ng Diyos ang iyong buhay. Eh, sino ba naman ang gusto mo may kaya buhay? Eh, gusto niyo mahaba ang buhay mo. So, love your parents. Serve them well. Ito ba, if you honor your mother and your father, your children will honor you back. Kung gagalang mo ang iyong magulang, gagalang ka rin ang anak mo. Those are blessings. Those are blessings. Kaya, service. Serve your parents. Serve the family. Mahalagang component yun sa domestic church. Your family as a little church, service and charity. Yung pagmamahal sa pagmamahal. Pagmamahal. So mga kapatid, itong kwento nito ng finding of the child Jesus in the temple is a story and a message for each and every family sa ating pamilya. Iuwi yung mensahe ito ng pamilya mo, pamilya natin, simbahang maliit. Dapat nandun ang Diyos, sentro. Pangalawa, nagpapaalalahanan sa bawat isa at nag-communicate. At pangatlo, nagkakalangan service and charity to one another. Mahalagang ginagawa natin sa loob